So sa last video natin, we discussed about the core idea of calories in and calories out at yung relationship nito sa problema mo na hindi pagpayat kahit diet naman ang diet. At sa last video, sinabi ko rin na hindi lang ito yung natatanging explanasyon kung bakit hindi ka pumapayat kahit diet ka ng diet. And kaya naman sa video na to ay tatalakayin natin yung isa pa na explanation kung bakit hindi ka pumapayat kahit diet ka ng diet. So ito yung hormonal factors. And sa video na to is pag-uusapan natin yung tatlong hormones na nagko-contribute sa fat accumulation and dahilan kung bakit hindi ka pumapayat. Kaya, umpisahan na nating talakayan yung unang dalawang hormones, yung leptin and yung ghrelin hormones. So, itong dalawang hormones na to is ito yung nagre-regulate ng ating satiety or yung gana sa pagkain. And magkaiba sila ng trabaho. Yung leptin hormone is, ang trabaho niya is para sabihin sa ating brain or hypothalamus na, hey, stop eating na, busog na tayo. So, kumbaga siya yung guardian na nagsasabi na, oy, stop eating, busog na, okay na, tama na. Busog na tayo, pwede ka nang mag-work, pwede ka nang gumalaw. Kasi nga, may energy na tayo. Our energy is enough, stop eating, move more. So, yun yung si leptin. And then, the other one, si ghrelin, tama yung hula nyo, siya naman yung nagsasabi na, oy, gutom na tayo, kumain na muna tayo. Tigil ka na sa work, kain muna tayo. Pero, saan pumapasok yung problema? Kasi kung may leptin at may ghrelin, so, ano yung problema? Now, eto na nga. So, ang problema is kapag nagkakaroon yung isang tao ng leptin resistance. Leptin resistance. Ano yung leptin resistance? So, ang leptin resistance is, ito yung condition na kung saan yung utak mo is hindi na nakikinig sa leptin. Yung hypothalamus ng ating brain is hindi na nakikinig sa leptin, yung guardian natin, kahit sabi na, stop, tama na, huwag ka nang kumain. Pero yung utak natin, hindi na siya pinapansin. So, that is leptin resistance. And now, maaring matanong nyo, bakit nagkakaroon ng leptin resistance? Bakit hindi nakikinig yung brain? Paano nangyari yon? Paano nangyari na yung ating hypothalamus, paano nangyari yung ating brain is hindi nakikinig sa leptin hormones, resulting into eating more. So, nagkakaroon tayo ng leptin resistance kapag, ready na ba kayo sa sagot? Kapag tayo ay nag-overeat, kapag tayo ay nag-overeating, or yung mas malala, chronic overeating. Pero may tanong na naman, paano tayo nag-overeat? Kasi kung meron naman tayong gwardiya na ang pangalan is leptin hormone na nagsasabi sa utak natin, stop eating, move more, mag-work ka na, huwag ka na muna kumain, may energy na tayo. So, paano tayo nag-overeat? Now, eto na talaga yung tunay na problema. Madali kasing i-overeat yung mga food na tinatawag nating ultra-processed foods. Although hindi lang naman limited sa UPF or ultra-processed foods, but napakadaling i-overeat ng mga yon. Yung chips, yung piatos, ang daling i-overeat nun. Sugary drinks, burgers, fries, lahat yon. Napakadali nilang i-overeat. Bakit? Kasi ang sarap sa panlasa natin. Bukod dun, ang dali lang niyang kainin. Imagine niyo yung piatos na chips, isang bag ng piatos chips. Ubus yun eh. Actually, hindi pa tapos yung pinapanood mo sa Netflix.
wala na. Ubus na yung isang bag ng piatos, kukuha ka na naman ng panibago. Siyempre, di ka naman papayag na walang panulak. Anong panulak mo? Tubig? Papayag ka ba ng tubig? No. Coke, Sprite, Royal, juice na matatamis. Isang baso, dalawa. Imagine niyo ilang calories yung isang bag ng piatos. That's around 400 calories. And sabayan mo pa ng Coke, sabihin natin 200 calories ang Coke. So that's 600 calories in total. And ano ang itsura ng 600 calories? Para kang kumain ng 3 rice. Madali bang kumain ng 3 cups ng rice? O anong mas madaling kainin? Isang bag ng piatos with Coke o yung 3 rice? Mas madaling kainin yung ultra processed foods and sugary drinks. Napakadaling kainin. Kaya naman, naubos mo na yung lahat, nakapag-overeat ka na, saka palang dadating si leptin hormone sa utak mo. Kasi nga sobrang bilis mong kainin yun eh. Napakadali. Then bukod dun, hindi masyado mag-expand yung stomach mo na magsasabi sa katawan mo na tama na, stop eating. Kaso kagabi, puyat ka pa. And sleep loss, sleep deprivation makes things even worse. Kasi ano bang ginagawa ng sleep deprivation? Number 1, pinapababa nun yung leptin levels mo. Ibig sabihin, wala yung gwardiya na magsasabi sa'yo na, oy, stop eating, move more, mag-work ka na. And kapag nagpuyat ka, yung ghrelin mo is tumataas. Kaya naman, mas marami yung hormones na nagsasabing, kumain ka ng kumain. Kain ka, gutom ka. So, kaya, the next day, kain ka ng kain. Gutom ka. Kaya naman, ano yung dapat natin gawin para maiwasan yung leptin resistance habang maaga pa? So, unang-una na dapat mong gawin is, number 1, iwasan yung mga ultra-processed foods katulad ng chips, fries, burgers, fast food. At hindi lang yan yung mga natatanging hormones na nagpapaliwanag ng problema natin bakit hindi ka pumapayat kahit diet ka ng diet. Kaya, isunod na natin yung susunod na hormone, yung insulin. So, anong kinalaman, sir, ng insulin sa fat accumulation at problema natin na hindi pagpayat? So, ang insulin is pinoproduce ng ating pancreas para i-manage yung ating blood sugar. And kailangan natin i-manage yung ating blood sugar sa katawan kasi kung hindi, halimbawa, mataas yung blood sugar mo, yung blood glucose mo sa katawan, sisirain ito unti-unti yung mga veins natin sa katawan. Imagine niyo yung tubig na sobrang nakakakalawang. And imagine niyo na dumadaloy yun sa mga pipes, mga metal pipes sa katawan natin. So yung mga metal pipes, yung mga ugat. Imagine niyo, dumadaloy yung tubig na yun na super nakakakalawang. So slowly over the years, yung mga veins natin masisira. Kung mataas yung yung sugar content ng blood natin. So mag-uumpisa yan sa mata kasi nandyan yung mga delicate na mga nerves and yung lens natin is directly nakakonekta sa ating blood sugar, yung lens. Kaya ang unang naapektuhan yung mata natin kapag high yung sugar content ng blood natin, lumalabo yung mata natin. Ayun yung unang naapektuhan. Pero ano yung kinalaman ng insulin sa fat accumulation and problema natin na hindi pagpayat kahit diet ng diet? So, ang trabaho ng insulin bukod sa i-manage yung blood glucose or blood sugar is ito yung hormone na nagsasabi sa ating katawan na gawin natin tong blood glucose into fat, i-store natin to kasi sobrang dami. And kumakatok siya sa muscles natin, sa liver, and sa fats na, hey guys,
marami tayong blood glucose, i-imbak nyo yan. So, nasaan nga yung problema? So, ang problema is kapag yung insulin natin stays high for a longer period of time. And paano ba tumataas yung insulin? Paano siya tumataas? Number one is kapag yung iyong diet is full of carbohydrates, carb content, high in sugar content. And syempre, kapag high yung ating kapag mataas yung ating carbs sa ating diet and sugar, anong kailangan? Anong nangyayari? Ang nangyayari is tumataas yung ating blood sugar or blood glucose sa katawan. Pag tumaas yung blood sugar, ano dapat? Dapat mag-secrete or mag-produce yung ating pancreas ng insulin. Pero syempre, kung sobrang taas ang ating carbohydrates na pinapasok sa ating katawan, sobrang dami ng sugar, kailangan mag-release ng ating pancreas ng maraming insulin din. Kaya, yung ating insulin stays high kasi kumakain tayo ng high carb diet and sugary products. Kaya again, tataas yung insulin natin kung yun yung gagawin natin palagi. So, insulin will stay high. And ano yung trabaho ng insulin? Sila yung nagsasabi na, hey guys, marami tayong energy dito. Gawin nyo tong, i-store natin to. And paano ini-store yung mga energy? Into fat. Kaya marami tayong fat sa katawan kapag mataas yung ating insulin. Pero yun lang ba yung nagko-contribute sa high insulin? Yung pagkain ng mga high carb diet and sugary drinks, sugary foods, desserts? No, hindi lang yun. Pangalawang rason kung bakit tumataas yung insulin natin is hindi ka gumagalaw. You are sedentary, low movement. Kasi ang nangyayari kapag yung muscles natin is hindi nagagamit, low movement, naka-standby lang, sedentary, nagiging less resistant sila sa insulin. Hindi nila pinapansin yung insulin. Kasi hindi mo naman ginagamit, bakit pa natin papansin yung insulin? So, ang nangyayari ngayon sa pancreas natin, nagbobomba siya ng mas maraming insulin para lang i-push yung blood glucose sa muscles. But wait, there's more. Kasi kapag lagi kang puyat and lagi ka ring stressed, lalo sa work, wala ka ng tulog, stressed ka pa, yung insulin mo is tumataas. And again, alam naman natin, ang insulin is siya yung nag-i-store, siya yung nagko-convert ng fat, siya yung kumakatok sa fat cells natin, sa liver and muscle na, hey guys, marami tayong blood sugar sa katawan, marami tayong glucose dito, gawin nyo tong fats, i-store nyo to. So kaya naman, ano yung dapat natin gawin para maging normal yung ating insulin level sa katawan? Number one is bawasan yung carbohydrates sa iyong diet. Bawasan mo yung carbs sa diet mo. Pangalawa, iwasan yung mga sugary drinks and sugary foods, yung mga matatamis. Again, lalo na kung meron ka ng high insulin sa katawan. Pangatlo, gumalaw, mag-exercise. Pero again, kung hindi mo pa kaya yung weightlifting, yung mga extreme talaga na exercise, is pwede naman yung mga basic exercises like push-ups, pull-ups, sit-ups. Pwede yun. Kung may dumbbell ka sa bahay, pwede rin yun. Pero kung hindi mo rin kaya yung push-ups, yung ground, yung sa floor push-ups, pwede naman yung wall push-ups. Imagine nyo, ito yung wall. Diyan ka muna mag-push-ups. And then, pag madali na sa'yo yun, unti-unti, i-develop mo yung muscle mo sa chest. And then, hindi magtatagal, kaya mo na rin yung floor push-ups. So, pang-apat, iwasan ang puyat. Iwasan ang sleep deprivation, poor sleep, bawasan, and yung stress. Although, hindi naman may iwasan yung stress, pero kung sobrang stress ka na,
iiwasan mo magpuyat. Kasi puyat adds fuel. Imagine niyo yung stress is apoy. Stress ka na sa work, nag-aapoy ka na, nagpuyat ka pa, nilagyan mo pa ng gasolina yung stress, yung apoy. Kaya lumiliyab lalo and mas nagpapump ng insulin yung katawan natin. So, iwasan magpuyat and iwasan na laging nai-stress. Kasi ang problema is yung chronic stress. Yung paulit-ulit. Okay lang naman may stress pero hindi yung palagi. Alagaan mo yung sarili mo. Pero, ito lang ba yung mga hormones na nagko-contribute sa fat accumulation at yung dahilan kung bakit hindi ka pumapayat kahit diet ka ng diet? No, hindi lang to. Kaya, sa susunod na video, yung part 3, pag-uusapan natin doon yung tatlo pa na mga hormones na nagko-contribute or mag-explain kung bakit hindi ka pumapayat kahit diet ka ng diet. So, kaya naman, subscribe, keep watching, turn on that notification bell, and for now, i-share mo muna tong video na to sa mga taong importante sa'yo at nag-i-struggle sa pagpayat.